Just in, Kath and Alden mga kasombrero, sabay ang launching today ha ng kanilang brand na ito mga kasombreros at saka same product mga kasombreros. Tapos si Mama Min at saka si Kath finally bati na sila mga kasombreros. Tapos si Tisoy sobrang galante. Tapos binabash na naman mga kasombreros si Alden niya at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito no, sobrang galante ni Pops Alden. Yung kahapon pala mga kasambreros ay yung pinost ni Laysam na magkakasama nga sila no nag-dinner mga kasambreros ay ano pala yung treat pala yun ni Alden no, tsaka nag-post din kasi dito si RV Matibag sa kanyang Instagram mga kasambreros na nagpasalamat siya no, sabi niya dito kay Alden ay thank you Kuya Alden Richards for the dinner. Tapos picture dito ng glam team ni Alden mga kasembreros no, tapos sina Laysam, si April at saka sina Mama Ten of course mga kasembreros. So hindi ko alam kung ito yung isa sa gilid niya pero marami marami siyang nakatag dito. Si Pat, nandito na pala si Pat, pero ibang Pat ito, Pat Pleno, si Melville si Mama Ten nakatag din, tapos si Alvin. Baka itong si Alvin yung naka-white din mga kasembreros or pwede rin naka-black. Tapos si Ria De La Rosa. Tapos si Estrada Chelsea. So, yung sa topay pa rin ito mga kasembreros na na-mention nga natin kahapon no, na pinagkainan ng team ni Alden mga kasembreros. So, talagang galante no si Tisoy mga kasembreros. Kasi baka ano ito, parang syempre no, sa lahat ng successes niya ay talagang nagpasalamat si Soity sa Panginoon kung kaya siya nagpakain, nagpa-dinner sa kanyang glam team mga kasembreros. So hindi nakapagtataka kahit na dito maggumastos pa si Alden ng 100,000 sa isang dinner lang kasi nga grabe yung kanyang dito yung kanyang achievements din mga kasembreros at saka blessings. Umaapaw mga kasembreros. So yun po. Tapos next item natin, may isang admin dito. Sige to. Ito muna. Si John Lucas, nagpahayag siya ng ng dito na appreciation kay Alden talaga mga kasi sobrang nakakaiyak at nakaka-touch actually yung sinabi dito ni John Lucas mga kasembreros. So sinabi niya dito na grabe yung achievements ni Alden pero sobrang down to earth pa rin na tao, sobrang humble na tao mga kasembreros. So si John Lucas ay talaga rin to, magaling din siya na dito na artista no, from Black Rider. Tapos naging part din siya ng Encantadia. Tapos ngayon nga ay magiging part na siya ng Code Grey mga kasembreros na medical drama series mga kasembreros. So talagang pinagmamalaki niya dito no, sabi niya pinagmamalaki niya at maging ng buong GMA mga kasembreros kasi yung level niya ay sobrang taas no ni Alden pero sobrang down to earth din po na tao mga kasusayin po no, which is definitely totoo. Tapos yun, may nakwento siya dito about kay Faith no, and about sa ibang cast mga kasembreros. So si Christopher De Leon and so on no, na-mention din niya dito mga kasembreros. Si John Lucas na part dati ng hashtag yata ito no, kasama sina Nico Natividad at saka si Zeus Collins no, yun yata yung, tsaka si Bugoy din yata no, Bugoy Carino if I'm not mistaken. So yun po no, mga kasembreros. So yun, replay ko to mamaya para ma-appreciate po rin yung mga kasembreros. Tapos ito ang kulit ni Alden dito mga kasembreros. Post ito ni Erich Maka mga kasembreros. Sabi niya dito, nagpapa-shoutout daw siya si Erich Maka mga kasembreros. Tapos sabi ni Alden dito ay sana parati kang masaya, panatag ang puso mo. Tapos sabi niya dito ay sabihin mo I love you, sabi ni Erich. Tapos sabi ni Alden, mahal kita, sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, ikaw pala yun. Tapos parang kunwari ay
Susuntok-suntok. Sobrang kulit talaga nito. Mamaya pa-play ko ito mga kasombreros. Alam ko si Erich Mac, ano rin to parang masugid na ano rin niya, na fan mga kasombreros, na parati niya rin sinusubaybayan si Alden nga mga kasombreros sa kumapa sa lahat ng or sa almost lahat ng kanyang events mga kasombreros. So si Erich Mac, no, mamaya ipi-play ko ito para mapakinggan ninyo mga Ito, binabash si Alden dito, isa sa mga major items natin. Binabash nila si Alden kasi daw hindi daw natuloy yung Love Siargao nga mga kasombreros. Post dito ni Chad Fulkerson 51 minutes ago, porket di matuloy-tuloy ang movie project ng idol ninyo kay Alden ninyo, binubunton ang inis ninyo, Diyos mio. Sabing gano'n. So ito siguro ay yung mga fans ni Nadine Lustre na hindi matanggap na hindi muna matutuloy yung Love Siargao nga mga kasombreros. Kasi nga schedule naman ni Ma'am Nadine Lustre ang ang hindi available, kung kaya kailan mag-adjust ng mga kasombreros. So siguro hindi lang na ayos ng hindi lang na ayos ng ng management yung scheduling mga kasombreros ni Ma'am Nadine Lustre, kasi si Alden, alam natin si Alden talagang talagang yung management ng kanyang schedule, ng kanyang mga ay talagang maayos. So siguro sa part ni Nadine Lustre, hindi lang natin alam mga kasombreros. So siguro hindi lang nagkaroon ng proper discussion or nag-usap-usap yung kunwari yung movie na yung production team ng movie ni Nadine at saka ni Paolo Avellino at saka yung kay Alden at team mga kasombreros, or sa mismong team ng Love Siargao. Kasi management naman talaga mag-decision dun yung ipapasok na nandoon yung mga scheduling ni Alden at saka ni Nadine mga kasombreros. So hindi natin alam, pero matutuloy naman yan na talagang atat lang ibang tao. Tapos may isa pa dito, binabash si Alden, sabi ni Chad Fulkerson, sabi ng mga inggiterang palaka na karma daw si Alden. Paano ninyo masabi na karma na marami siyang blessings natatanggap? Baka good karma. So hindi siya good karma or kundi blessings at grasya siya ng Panginoon mga kasombreros. Daming likes, 100 likes agad 1 hour ago pa lang niya pinost mga kasombreros. So talagang pinagpapala si Phenomenal Box Office ni Ma'am King. Hayaan natin yung mga haters na ito. Tapos, so 3 days to go, yung kanyang anniversary mga kasombreros sa Binyan, April 26, 2026, no, that's Sunday mga kasombreros. Nag-share yung McDo Binyan kahapon ng kanilang fun time activities mga kasombreros, na parang mga freebies nila or parang ipimigay nila mga kasombreros. So nag-post sila ng listahan ng mga pagkain, ng mga items mga kasombreros, sa ganitong free 40 cheeseburger, free 50 10 a.m. So by oras siya, no? 6 a.m. free cheeseburger, 40 or 40 mga kasombreros. 10 a.m. ay free 50 yung Coke McFloat. 12 p.m. free 40 na Burger McDo. 3 p.m. free 40 na apple pie. 9 p.m. or gabi na to mga kasombreros, no, free 50 chicken McDo. Tapos partner pala ito, 6 a.m. free 40 na cheeseburger at saka free 50 na popular fries or regular fries. Sa 10 a.m. 11 a.m. tong isa no, 11 a.m. pala yung meet and greet with Birdie. 3 p.m. Meet and greet with Grimace. Tapos 6 p.m. free 30 na Big Mac na cheeseburger na McDo mga kasombreros, or na burger. So yun siya, no? Abang-abang kayo kung gusto niyo pong pumunta sa McDo Binyan mga kasombreros sa Sunday. So yun po siya, no? Tapos yun, isa sa mga major items natin, nagulat ako dito, pareho nang pinost yung Vivo ni Alden at saka yung kay Alden at saka kay Kath sa kanyang Instagram din, no? Kay Kath dito ay nag-post siya ng kanyang mga ng kanyang launching ng Realme na cellphone nga mga kasombreros, no, or brand. So sabi niya dito, parang yung teaser niya lang yung pinost na kasombreros ng kanyang cellphone brand na in-endorse, no, na Realme. So yan, dalawang pictures or dalawang posts mga kasombreros.
ang pinost dito ni Kath sa kanyang Instagram story, mga kasembreros. So talagang nagulat ako dito, sabi ko. Tapos yung tawag dito, yung kanyang yung kay Alden naman, yung of course yung Vivo V70 FE, ayan, nag-post din po, mga kasembreros, no? Pero unahin natin tong kay Ma'am Catherine. Pareho lang din sila, 200 master portrait. Mga kasembreros, yung kay Kath din po, no, luma color. So yun po, no, yung pero meron siya dito Realme 16 Pro Plus, mga kasembreros, yung nakalagay dito. Tapos yung launching naman niya, although bukas pa ito, yung Realme niya, mga kasembreros, na Realme 16 series. So sabi niya launching tomorrow. So pero yung post niya ngayon ay ngayong araw, no, sabay sila ng post ni Alden, or ng Vivo Philippines ni Alden, mga kasembreros. So which is definitely yun nga, no, nakakagulat na sabay sila ng post about sa same product na cellphone, mga kasembreros. Tapos yun, major item natin, ako po si na Mama Min at saka si Kath ay parang nagkabati na, kasi pinost na ni Kath si Mama Min niya na so magkasabay pala sila doon sa may 01 story, mga kasembreros. So sobrang tahimik lang nila sa social media, pero okay naman para sila, mga kasembreros. Or kung hindi man sila nag-away, ay siguro talagang pinili nila na maging tahimik, no, during birthday ni Ma'am Catherine. Tapos yun, and then kung hindi man kung nagkatampuhan man sila, hindi natin alam, no, kung parang sobrang pa rin, sobrang misteryoso, or nag-curious ako kung nagkatampuhan ba sila or hindi, or talagang sinadyang, or kung hindi sila nagkatampuhan nung birthday ni Kath, ay siguro pinili lang nila maging tahimik sa social media, no, or maging private yung celebration ni Kath, mga kasembreros. So tahimik din ang management ng ABS-CBN So I'm supposing na okay naman ang Bernardo family, mga kasembreros. So kasi yun nga, no, talagang nag-expect tayo na meron silang bonggang handaan, pero wala pala, no, mga kasembreros. Sadyang pinili nila maging tahimik, mga kasembreros, sa celebration ng Catherine. So dito nagpaganda sila ng kasama sina Kay nga, mga kasembreros. Tapos dito ay naka-white si Kath, mga kasembreros, no? So maliban sa random photos ni Kath, ay merong video dito na of course, no, nagpa-trim sila ng dito. Lahat po ito ay kay Kath, mga kasembreros. Update ni Kath sa kanyang Instagram story, mga kasembreros. So may mga videos dito na yun, nag-aantay siya ng turn na siya na yung magupitan or matriman, mga kasembreros. And then grabe, no, walang parang walang special treatment, mga kasembreros, kay Kath. Talagang pumila rin siya, parang nag-aantay siya ng turn niya, mga kasembreros, para sa kanyang hair treatment, mga kasembreros, sa 01 story. So ang kulit, no, ang pangalan ng kanilang hair salon, mga kasembreros. So 01 story yung kanyang di ba dapat kung ano yung pangalan ng may-ari, tapos kunwari, no, Marina Salon or Alberta Salon, so parang hair salon or something like that, no. Pero dito ay 01 story. So siguro of course, no, ay may story behind. So yung kay Mama Min, parang segwehan, parang nakikita lang sila sa likod ng camera. Siguro may ari ng 01 story itong nag-video, tapos si Mama Min ay sa likod. So sabi ko, nakita ko so andun pala si Mama Min nakasama ni Kath. And si Kath mismo talaga yung nag-post nito sa kanyang Instagram story, mga kasembreros. So ibig sabihin ay wala silang galit-galit, mga kasembreros, no. So ano pala ito, bali tatlo pala siguro sila, mga kasembreros, na pumunta doon sa 01 story, mga kasembreros. So si Sir na nag-video ay siya yung
naging susi. At saka nakita talaga natin na si Kath dito ay nagpaano siya, no? Nag-video no? Doon sa mismong location ng 01 Story, mga kasembreros. So, may caption siya dito, sabi niya, finally, made it to 01 Story, new home. Congrats Dean and 01 Story Jenny. So, yon. Parang may bagong sila, bagong branch din yung 01 Story. Palagay ko binabayaran si Kath para mag-endorse nitong 01 Story, mga kasembreros. So, kasi hindi basta-basta ito, no? Kapag pinopost mo, ibig sabihin ay, lalo na kapag pangalan ng isang company or brand ay may bayad, no? Mga kasembreros. So, yayamanin itong 01 Story, mga kasembreros, kasi afford nila si Mama Kath, mga kasembreros. So, yun po, nakakatuwa lang. Nakakatuwa lang talaga, mga kasembreros. Tapos, next item natin, ito, ang cute ng fan na ito, mga kasembreros. Ang nilagay niya na pangalan doon kasi customer siya, na kunwari ay bumili, mga kasembreros. Tapos, nung tinawag na siya, Alden Richard, sabing ganon. Ito po ay sa J Coffee, mga kasembreros. Sabi niya, Alden Richards. So, tinatawag ako, sabing ganon. Tinawag siya na Alden Richards. Ibig sabihin daw, ang nilista yun sa customer's name ay Alden Richards. Ang kulit ni Kuya, mga kasembreros. So, Alden Richards. So, J Coffee. So, mamaya play ko ito. Ang kulit lang ni Kuya, mga kasembreros, no? Kasi sabi niya, guys, tinawag ko Alden Richard. Alden Richard. Siniba niya yung pangalan niya din sa customer's name para kunwari itatawagin siyang Alden Richard, mga kasembreros. So, halata naman na paborito at tinahangaan niya si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. Tapos yung frutas, may isang part doon ng siguro production sa venue, mga kasembreros, ng frutas event. So, ito yung kompletong video na in-upload niya, mga kasembreros. So, si ma'am, ito yata yung nag-video, siya yata yung owner nito, no? Hindi ko nakuha yung pangalan, mga kasembreros. So, nag-ready. Parang siya yata yung host, no? Mga kasembreros. Hindi, part siya ng endorsement video pala ng frutas, mga kasembreros. So, hindi ito yung mismong event or meet and greet na frutas ni Alden. Ito mismo yung, yung TV commercial na ginawa nila, mga kasembreros, na shoot. So, this was April 14. April 14 ba ito? April 14, 2026. So, something like that, mga kasembreros. So, kasi di ba nauna yung paggawa nila ng TV commercial kaysa dun sa meet and greet ng fans, mga kasembreros, ng frutas at official announcement na siya ang brand endorser, mga kasembreros, or new face, bagong mukha ng ng frutas, mga kasembreros. So, talagang nakakatuwa at nakaka-bless lang, no? Tapos, last item natin, si Alden, na-feature siya dito ng isang admin, mga kasembreros, no? Si Lad Sorio, the genius doctor that could take your pain away. Tapos, code gray, mga kasembreros, na picture ni Alden bilang doctor surgeon Grayson Lozano, mga kasembreros. So, si Lads Sorio ang nag-post nito, mga kasembreros, no? As part of bagong medical drama series ni Alden. Alright, so yan lang actually, no, sa ating, yung kay Alden pala hindi ko nabigyan ng details. Ano ba yan? Yung sa yung sa kanyang Vivo, mga kasembreros. Napasegwahan ko lang ito kanina, pero yun flip card, no? Flipo card. Yung kanyang naman dito, na pareho sila ng kay Kath actually, ng parang feature, no? Sa Realme ni Kath. Tapos yung kay Alden naman sa Vivo. So ngayon lang ito pinost, mga kasembreros, ng Vivo Philippines sa kanilang Facebook page, mga kasembreros. So talaga nakaka-amaze lang, no? At saka nakakatuwa, mga kasembreros, na sabay sila talaga
parang hindi naman, ay kasi si Alden, yung kanyang Vivo tapos si Kath may ganoon. So, Flipo Card Challenge. So, tapos yung kulitan moments nga, tsaka waki-waki ito ni Alden, mga kasembreros. So, join and get a chance to win a brand new Vivo V70 FE. Fun in every flip. Z-Siga. So, yun siya, mga kasembreros. Alright, so, yun lamang sa ating captain items. Ipi-play ko po itong mga, itong mga items na ating mga videos na inyo pong papakinggan. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Hello, Sir Aldi. Kasama po si Aldi. Pa-shoutout lang po kay Erich Maka. Si Erich Maka. Kilala mo ba siya? Kilala mo siya? Hindi po, pa-shoutout. Kaya shoutout kay Erich Maka. Sana lagi kang masaya at laging panatag ang puso. Pakisabi niyo po kayo lang. Kaya, mahal kita, Erich. Ay! Thank you pala yung... Si Alden ang isa sa parang may pagmamalaki ko sa GMA na kahit alam natin iba na yung level or iba na yung mga achievement niya sa industriya. Sobrang down to earth kasi sobrang humble ng tao niya. From Black Rider to Sangre to Code Grey. Yun, yes, Code Grey. Nilaunch na po kahapon yung mga cast ng Code Grey. Thank you so much nyo sa GMA, sa Sparkle, dahil magkakatiwalaan talaga tayo na role na maganda talaga. Challenging. Looking forward ka na makawork si Alden. Yes, sobra. Si Alden ang isa sa parang may pagmamalaki ko sa GMA na kahit alam natin iba na yung level or iba na yung mga achievement niya sa industriya. Sobrang down to earth kasi sobrang humble ng tao niya. Parang never ko nakitaan ng yabang. So, siguro sa work, magiging mas magaan. Si Sino? Alden Richard po. Uy, natawag ako. Natawag ako Alden Richard. Kaya sinitawag mo. Nice. Tawag ako Alden Richard. So nice. Guys, nawag ako Alden Richard. Narinig mo yung pangalan ni Daddy? Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Kung Mananalangin Ka. Matthew chapter 6 verse 5, When you pray, do not be as those who pretend to be someone they are not. They love to stand and pray in the places of worship or in the streets so people can see them. For sure, I tell you, they have all the reward they are going to get. So grabe, mga kasembreros, no? Dito po sa atin, no, literal tayong nananalangin, di ba? Talagang ginagawa natin ito. So, hindi lahat ng panalangin ay dinidinig ng Diyos. Okay? Parati po nating tatandaan yan, mga kasembreros. So, hindi ibig sabihin na nanalangin ka ay agad na matutupad or nag-request ka sa Diyos, agad matutupad, mga kasembreros. May mga elements or compositions na tinitingnan ng Diyos. Yung intention mo, yung intention ng puso mo. Nananalangin ka ba para lang imaman? Nananalangin ka lang ba para makapaghiganti? Nananalangin ka lang ba para magpayabang? Nananalangin ka lang ba para maungusan mo yung parang yung intention ng puso mo dapat tama, mga kasembreros, kasi may mga nananalangin ka, for example, na ganto ganyan, magkaroon ka nito, magkaroon ka ng ganyan, pero ang intention ng puso mo hindi tama, no? Parang ganun siya, mga kasembreros. So which is definitely marami ang requirements, no? Or maraming kumbaga pa points na tinitinan ng Diyos, mga kasembreros. So nanalangin ka ba tapos may kagalit ka pa, no, para may tao ka pa hindi pinapatawad. So isa yun sa nagbablock, isa yun sa mga humaharang, mga kasembreros, na tao dito ng panalangin, na kapag ikaw po ay tao dito may kagalit, no, may tao kang hindi pinatawad, tapos nanalangin ka sa Diyos. So it's also one way na hindi po nadidinig ang ating panalangin, mga kasembreros. May mga times, may mga reason naman na siguro hindi ma-overwhelm ka kapag magkaroon ka nito, no? Kasi may mga bagay na pag binigay sa iyo ng Diyos ay makakalimutan mo na siya. For example, mawawalan ka na ng time sa Kanya. Tapos uunahin mo yung yung ibibigay. Parang maubos na yung time mo doon sa ibibigay sa iyo ng Diyos, no? May mga ganoong tipo, mga kasembreros, kumaga pa parang
priority mo na, nung gagawin mo ng priority kasi nga na-overwhelm ka dun sa blessing kasi nga dininig ng Panginoon ng Diyos ang panalangin. So, pag na-overwhelm ka, mga kasos, for example, ay makakalimutan mo na ang Diyos, no? May mga ganong tipo, mga kasambres. May mga times din na hindi pa didinggin ng Panginoon kasi nga baka hindi mo kayang i-handle. Kaya ganoon siya, mga kasungguan, nagpe-pray ka ng business, tapos wala ka naman palang knowledge about business. So, malulugi ka lang din, mga kasembreros. So, parang ganoon siya. Yun yung mga aspects. And marami pa, mga kasembreros. Hindi akma, no? Nananalangin ka na magka-boyfriend, magka-girlfriend. Pero high school ka pa lang, or grade 7 ka pa lang, or elementary ka pa lang, or grade 8, grade 9, grade 10, and so on. So parang ganoon ba, no? Hindi siya sa tamang season. Okay? Hindi mo pa time, mga kasembreros. Parang ganoon po siya. So kung kaya dapat nating maunawaan na ganoon. So dito, sinasabi ni Lord Jesus Christ, kasi si Lord Jesus Christ talaga nagsasalita dito, mga kasembreros, na wag tayo maging pretending. Wag tayo maging pretentious, mga kasembreros, na nananalangin. Parang nagkukunwari kang prayerful, nagkukunwari kang banal, parang ganoon, mga kasembreros. Parang mas gusto mo nakita ka ng mga tao na nananalangin, you pray in public, you pray in in the middle of the crowd, or you pray, mga kasembreros, na gusto mo nakita ka ng tao para makita nila na kunwari ay banal ka at prayerful nga, mga kasembreros. So yun, ayaw ng Diyos, mga kasembreros, ng ganoon tayo. So, ang turo sa atin ng Diyos ay pag nanalangin tayo, ay as much as possible ay nasa kwarto tayo. Ilak natin ang pinto or isara natin ang pinto, mga kasembreros. So, hindi siya literal na ganoon. May mga times na, kunwari, di ba, may mga emergency, so hindi na tayo makapunta sa ating mga kwarto, or makapag-lock ng pinto, magsarado ng pinto. So, pwedeng emergency, no? Pwedeng silent prayer. Sa isipan mo, nananalangin ka, you utter words, you utter prayers, mga kasembreros, you utter requests, na parang pabulong, na parang ganun siya, mga kasembreros. So, hindi mo sinisigaw, no? Mga kasembreros, yung panalangin. So, parang siya, secret dapat, mga kasembreros. Only you and God can know. So, may mga tinatawag naman na corporate prayer. Sa mga Christian churches, no, kagaya sa amin dati, may mga corporate prayer na tinatawag Yung grupo kayo, let's say prayer meeting, grupo kayo, mga kasembreros. So, your prayer will be heard, no, and will be known by your group mates or by the corporate prayer team. So, ganun siya, mga kasembreros. Okay, kasi yung intention is prayer, mga kasembreros. So, may individual prayer, may group prayer time. So, ganoon siya, mga kasembreros. May mga times na ikaw lang mag-isa, may mga times na yung family mo, for example, nananalangin kayo. So, okay din po yun, mga kasembreros. The more people na mag-pray ay mas effective at saka mas maganda, mga kasembreros. So, pero sa atin individually, sa ating personal life, sa ating personal prayer, ay dapat ganoon, no? Dapat solo at saka si Jesus Christ nga, di ba? Nung time na nasa Gethsemane na siya, na malapit na siyang dakpin at malapit nang ipako sa krus, mga kasembreros, ay nanalangin siya mag-isa, separated sa kanyang mga disciples. Matthew chapter 6 verse 5 speaks to the very core of how we approach our relationship with God through prayer. In this verse, Jesus starts off by addressing the practice of prayer and how it can easily be tainted by human sinfulness, particularly the desire for recognition and validation from others. So, kasi yung pinapanalangin mo naman ay ang Diyos, hindi ang tao, mga kasembreros. So, you request, you ask, you knock, you pray, mga kasembreros, to God, who we never see. Ay, hindi natin nakikita, mga kasembreros. Hindi ang tao. Parang huwag tayo maging, sabi nga kanya, pakitang tao, or magkunwari na banal-banal, mga kasembreros, kasi binavalidate ni Lord ang ating puso. What are the intentions of our heart really matter to God. So, sa ibang version kasi ay hypocrites, na mga hipokrita, sorry po sa term, ang ginagamit ng Biblia, mga kasembreros, para tukuyin or i-describe ang mga taong ganito. Yung mananalangin sila sa public, mananalangin sila sa maraming tao para makita sila na
banal kunwari. So ang term na ginagamit dito ay hypocrites, used by Jesus refers to those who pretend to be pious and prayerful but in reality seek only to showcase their spirituality to gain admiration from people. So kagaya ng nasabi ko kanina, no, pretend to be pious, no? Ibig sabihin ng pious po ay parang banal, parang maawain, no? Pitiful, and so on mga kasembreros, and prayerful. So nagkukunwari sila na prayerful mga kasembreros or tao mapanalanginin. So but in reality ay gusto lang nilang mapansin, parang papansin kulang sa pansin mga kasembreros ng mga tao sa paligid nila. So they only wanted, sabi to, they only wanted to showcase their spirituality to gain admiration from people. This verse serves as a reminder that prayer should be deeply personal communication with God. It emphasizes that our focus should not only be impressing others with our spirituality, but rather on fostering a genuine relationship with our Creator. Jesus criticizes the Pharisees and other religious leaders of his time for using public spaces to pray to draw attention to themselves instead of using that time to sincerely connect with God. So, gamitin natin yung oras ng panalangin sa pag-connect, pagkikipag-usap sa Diyos mga kasembreros. So, we have individual relationship kasi sa Panginoon and we have corporate, no? Kung pa individual yung ating connection sa Panginoon, yung ating relationship sa Kanya, pero meron din tayong mga kapatiran sa church, diba? Yung sabi ko kanina merong tinatawag na corporate prayer. So group prayer, group prayer meeting mga kasembreros ang tawag po doon. So may mga times na online, may mga times na personal mga kasembreros. So kung kaya napakahalaga po talaga na maunawaan natin kung ano ba yung tamang pag-apply, no, tamang paggawa mga kasembreros, tamang pag-act, no, tamang panalangin, tamang pamamaraan ng panalangin mga kasembreros. Jesus promotes a new understanding of prayer, urging us to retreat into private spaces to connect with God intimately, highlighting that our conversations with Him should be free from distractions and focused purely on our devotion. So kasi nakaka-distract yun kapag maraming tao. Kunwari, nakita ka na nanalangin. So syempre, yung attention mo na hati, no? Iniisip mo rin yung mga tao sa paligid mo na nakatingin, tapos iniisip mo rin yung panalangin mo at saka request, no, connection sa Panginoon. So, distracted ka talaga pagka ganoon mga kasama, which is definitely hindi siya parang awkward and parang yun nga, no, hypocrisy mga kasembreros ang tawag dito, or a description ng Biblia mga kasembreros. It is interesting to see that in the context of this verse, Jesus is also challenging how we perceive spirituality and our interactions with society. He is inviting us to examine our motives. Are we engaging in prayer to truly connect with God, or to create a facade to the world or for the world to see? This question can transform our prayer life entirely. So yun nga, no, ano ba yung intention natin? Makipag-usap sa Panginoon, or gusto nating magpapansin sa mga tao sa paligid natin mga kasembreros? So which is definitely yun dapat, no, mga kasembreros. So may paalala din si Lord Jesus Christ dito no, sa Matthew chapter 6 verse 7, na sabi ni Lord Jesus, "When you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words." So yung paulit-ulit na panalangin, yung ano dito tayo, yung paulit-ulit na salita, no, ganun siya mga kasembreros. So parang ano siya, no, 10 Our Father, 10 Hail Mary, 10 Glory Be, 10 ganto, 20 na ganyan. So parang ganun ba, no, bubbling mga kasembreros, no, bubbling words ang tawag po doon. So repetitive mga kasembreros. So ayaw rin po ng Panginoon. Parang mas gusto niya yung personal, yung galing sa iba, yung kung ano yung naranasan mo yung araw. So we have kumapa the same pattern kasi tama yun. Pero yung mga words na repetitive, yung paulit-ulit, kasi di ba ang pattern talaga ng prayer is admiration, no? Kalang iangat natin ng Diyos, no? Ikaw ang Diyos na manlikha, ang lumikha ng langit ng lupa, walang kapantay, walang katulad, walang katapusan ang iyong kaharian. So every description na po pwede nating ma-describe sa kanya mga kasembreros na inaangat siya, so that's a praising, no, uplifting at saka admiring God mga kasembreros. Pasasalamat, no, thanksgiving. So pasasalamat sa mga pagkain, sa dunong, sa skill, sa iyong salita. Thank you for sending your Son Jesus Christ. Thank you for love, grace, mercy, forgiveness, compassion, and so on. So tapos humingi ng kasalanan. So yung pattern,
Okay, admiration, tapos pasasalamat, tapos paghingi ng kasalanan, paghingi ng tawad sa kasalanan mga kasembreros, or repentance. So no, patawarin nyo kami sa aming mga kasalanan as we forgive those who sin against us, sa isip, salita, sa gawa. So kung may mga specific ka na pangalan ng tao na gustong patawarin at i-mention, so i-mention mo mga kasembreros. And then, supplication. So yun yung pinaka-last, yun yung pattern mga kasembreros na gawin natin na bigyan niyo po kami ng aming makakain sa araw-araw, bigyan niyo po kami ng kung may mga dreams ka or mga prayer requests na personal or general mga kasembreros, ay doon mo na siya ipapasok. So hindi siya agad-agad na parang tawag dito na hingi agad mga kasembreros. So mga emergency cases, yes, pwede yun, no, na request agad mga kasembreros, no, help Lord, yan gano'n. So pero yun talaga yung pinaka-pattern dapat, no, kapag tayo po ay may kung pa yung sa schedule talaga natin na panalangin, so yun siya. Na dapat po ay tawag dito, ayun po yung 4, no, admiration, thanksgiving, tapos asking for forgiveness sa ating kasalanan, and then yung supplication, yung mga prayer requests na natin mga kasembreros. Alright, so yun lang po sa ating Word of God, ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and tamang ways or pamamaraan kung paano manalangin sa ating buhay sa Diyos. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.